Now, the administration's senatorial slate will kick off their campaign in Lawag today. For the details, we have mobile journalist Marymon Reyes live on the ground. Marymon, kamusta ka dyan at sino-sino mga candidates na ang nakita mo so far? Denise Pauline, good afternoon. Katatapos lang ng press ko ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ito nga yung senatorial slate ng admin. At mula doon sa 12 na members ng slate na ito, 8 yung nakita natin kanina at nagpa-unlock sa press ko na ito. At yung ilan sa mga measures, yung gusto nilang mga isulong ay ang sumusunod. Yung 14th month pay, ito ang nabanggit kanina ni Tito Soto, ang waiving of bank secrecy for government officials, ang nasabi naman ni Ping Lacson, amendments to local government code, ang nasabi naman ni former DILG Secretary Benhur Abalos, yung refiling of bill, removing yung VAT on energy, ang nasabi naman ni Senator Francis Tolentino, yung pagsuporta sa smaller businesses, ang pinakanabanggit kanina ni former Senator Manny Pacquiao at Representative Erwin Tulfo, at yung pagtanggal ng taxes for 13th month pay at overtime, ang nasabi naman ni former Makati Mayor Abby Binay. And last but definitely not the least, yung pagsuporta raw sa mga industriya na nakapagpo-produce ng mga trabaho to address yung unemployment sa bansa, ang nasabi naman ni Representative Camille Villar. Pagkatapos nito, mamaya mga bandang alas 3, alas 4 ay magsisimula at magaganap na itong proclamation rally na gagawin sa Ilocos Norte Centennial Arena. Ito yung sinasabi pinakamalaking indoor venue dito sa Northern Luzon with a seating capacity of over 5,000 seats. Pero napansin din natin sa labas ng pinaka-arena, meron din parang satellite stage kasi inaasahan din ng mga tao doon, lalo lang nakita natin kanina umaga pa lang, marami na ang pumupunta. Posibleng dumagsa pa ang mga tao hanggang labas ng venue. Pagdating kay Presidential Sister Senator Amy Marcos, hindi pa natin siya nakikita. As well as dun pa sa 3 na hindi pumuntang ngayong araw na ito o sa press con kanina. Pero more likely, aabangan pa natin mamaya doon sa proclamation rally kung pupunta sila. Marymon, na-mention mo na hindi mo pa nakikita si Senator Amy, pero nag-confirm na ba siya that she will be attending? So far, wala pa tayong detalye tungkol dyan kasi yung pinakalas na nalaman natin kay Senator Amy Marcos is kino-consider niya pa yung pagpunta dito mismo sa proclamation rally. So wala pa tayong nalalaman or hindi pa natin siya nakikita. Same goes din para kay President Ferdinand Bongbong Marcos, hindi rin siya nakadalo ngayon dito sa press con. Well, dahil meron din siya ngayon na kumbaga inaasikaso niya, ang presensya ni Cambodia Prime Minister Hun Man ay sa kanyang first official dito sa Pilipinas. Pero ang nasabi sa atin, baka mamayang mga alas 5 raw ng hapon ay makakahabol itong si Pangulong Bongbong Marcos doon na mismo sa proclamation rally. Marymon, anong oras ba daw magsa-start yung program at sino-sino yung mga inaasahan na magpo-perform? Alam naman natin pag campaign period, dyan naglalabasan na rin yung mga celebrities, 'di ba? Mga performers. Sino ba ang kinuha ng admin slate? Yun nga, inaalam natin kasi even doon sa social media post mismo ng Alyansa, sinasabi nila may mga surprise guest performers daw sila. So kahit tayo hindi pa natin nalalaman o hindi pa natin nasisili. Pero pagkatapos naman ito, since around 3 p.m. magsisimula na yung kanilang proclamation rally, makikita na natin kung sino nga ba yung mga line-up na ibibigay ng Alyansa sa kanilang, kumbaga yung simula ng kanilang campaign period. And Marymon, syempre ang Ilocos, ang Norte, baluarte talaga yan ng mga Marcos, 'di ba? Kaya diyan rin siguro nagsimula yung campaign rally, yung kick-off ng administration Senate slate. Pero ano pa ba yung mga lugar na bibisitahin nila sa susunod na mga araw? Nako, marami-rami pa. Pero hindi pa natin alam kung ano yung iba pa sa mga pupuntahan nila. Kung house to house ba sila, mag-road to road sila. Pero ang sigurado, pagkatapos ng araw na ito ay pupunta naman sila ng Iloilo ngayong February 13. Sunod naman, February 15, pupunta sila sa Carmen, Davao del Norte. And last so far, sa detalye na nakuha natin, around February 18 ay pupunta naman ang Alyansa sa Pasay City. All right, thank you very much. Again, that was Mobile Journal Marymon Reyes.